Samantala halos magkapareho man ang lakas, mas normal pa rin ang galaw ng bagyong Basyang kumpara sa bagyong Agaton ayon sa Pag-asa. Dahil dito inaasahan lalabas agad dito ng Philippine Area of Responsibility pero payo po ng NDRRMC manatili pa ring alerto at sumunod sa mga utos ng mga otoridad. May ulat on the spot si Jay Sabal. Jay? Minomonitor ng Pag-asa at NDRRMC itong si Tropical Depression Basyang na ngayon nagdudulot ng pag-uulan sa Western Visayas. Sa tala ng NDRRMC, nasa 3,698 na pamilya o 18,518 katao ang nasa 74 evacuation areas ngayon. Dahil sa preventive evacuation na isinagawa sa Region 7, 8 at Caraga. Nasa 9,541 naman na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa ang stranded. Suspendido naman ang mga klase sa lahat ng level sa Cebu, Lapu-Lapu at Mandawi City. We are still confirming yung reports ng mga landslides and nag-overflow ng mga rivers dito sa lalo-lalo na dito sa Southern Leyte. Isa rin ito sa mga naideklara na nasa signal number 2 and other areas na naapektuhan pa. Kapansin-pansin naman daw na magkapareho man ang lakas ang bagyong Basyang at Agaton. Nasa normal naman daw ang galaw nito kumpara sa Agaton. Behave siya westward pa rin mula nung naging TD siya at hanggang ngayon westward pa rin at nabilis niya 39 km/h. Di tulad ni Agaton na hindi siya constant na westward. Nag-southwest pa yan, nag-stationary pa siya. Yun. Ang tawag namin ng Giants kay Agaton, yung movement niya erratic. Inaasahan naman bukas na madaling araw ay lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Basyang. Ayon naman sa Pag-asa, pag napanatili ni Basyang ang galaw nito na westward ay makakaasa nga tayo na makakalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility at magandang panahon naman ang ating asahan sa mga susunod na panahon natin. Muna, latest mula dito sa NDRRMC, balik sa Maris. Maraming salamat, Jay Sabale.